makalipas na 3 buwan, ako ay nag-grind. Nag-grind sa buhay, nag-grind sa school, nag-grind sa gym, at nag-grind sa love life. Wait, what? Ngunit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pag-grind ko sa Minecraft. Ako nga pala si Angat at ito ang storya kung saan tinransform ko ang End Dimension sa loob ng 18 araw. Ito ay isang storya na puno ng kasiyahan, kalungkutan, pagkukulang at kalakasan. Kaya tara na at simulan na natin ito sa umpisa. Day 0. Sa araw na ito, katatapos lang ng mga pangyayari sa nakaraang video at kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. Maganda yun. Sa araw na ito, iniisip ko kung ano ang maaari kong gawin sa End Dimension dahil tinitingnan ko pa lang ito. Kalungkutan ang pumapasok sa isip ko. Kaya nag-isip ako ng mga ideya na maaaring gawin ko sa End Dimension para kapag pumunta ako dito, masaya ako. At ang naisip ko ay gumawa ako ng rice terraces. Hindi ko alam kung paano yun gagawin pero sisimulan na natin ang unang araw ng proyekto. For today's video, kakailanganin natin ng maraming dirt. Day 1 sa project natin, syempre sisimulan ito sa pagkuha ng dirt. At gaya ng sabi ko kanina, kakailanganin natin ng sobrang daming dirt. Posibleng mas marami pa sa dirt na ginamit ko sa 20,000 potato farm video na ginawa ko mga ilang months ago. And so gamit yung shovel ko na may enchantment na efficiency, sinimulan ko nang maghukay ng dirt. Mga ilang saglit na puno yung 3 kong shulker boxes ng dirt. At sa sobrang dami kong kinuha, muntikan pang masira yung shovel ko. Tignan mo naman konti na lang Kaya't ayusin ko muna ito para hindi ito masira. Susunod, tineraform ko muna ng saglit yung gitna para makapag-build ako ng maayos. At katapos noon, sinimulan ko na ang unang layer ng rice terraces. Sa pangatlong layer ng rice terraces, may na-encounter akong malaking problema. Yang nakikita mo ay isang obsidian tower at para matuloy ko ang paggawa sa rice terraces, kakailanganin ko itong tanggalin. Okay, edi tanggalin mo. Yun siguro ang iniisip mo ngayon. Pero yun na nga ang problema. Gamit yung Efficiency 5 Diamond Pickaxe at Haste 2 sa beacon, masisira mo yung mga bagay-bagay gaya ng stone ng instantly. Pero pagdating sa obsidian, masisira mo ito ng 1.6 second, which is 37.5 obsidian bawat minuto, aka obsidian per minute. And so kinumpit ko at inestimate ko kung ilang oras ang mapupunta sa pagsira ng obsidian at nakuha ko yung sagot na matagal. Ayaw ko naman magtagal sa pagmimina ng obsidian kaya naghanap ako ng iba pang paraan sa YouTube para maging mas mabilis ang proseso. Oh, 30 million obsidian per hour. Nice. Wait, what the fuck? Nakaka-enjoy naman. Sobrang saya talaga pag linalaro ko to. Grabe talaga yung enjoy ko dito. Many minutes later, natanggal ko na yung Obsidian Tower! And then naalala ko na meron pang 9 na towers na tatanggalin. Fuck. Endermans are so annoying, dude. Die. Why would you kiss me? And so nagmina ako ng obsidian for the rest of day 1 hanggang sa inantok na ako. Kaya nag-save and quit na ako and then natulog. At doon nagtatapos ang day 1. Day 2, pagkagising ko, tumiretso ako sa Minecraft, nag-login and then nagsimula magmina ng obsidian. Sa sobrang boring ng part na to, I thought na hindi na worth
isama ito sa video. I don't even think na worth ito pa magawin ng montage. Tignan mo naman no, 8 times na yung speed pero ang bagal pa din. You know what? I'm just gonna watch Dream while I'm just gonna watch his manhunts, bro. Sa sobrang bored ko dito habang nagmimina ako ng obsidian, nanonood akong Dream manhunt videos. And after ng ilang oras, natapos ko na din yung pangalawang obsidian tower. And then pumunta ako sa pangatlong tower, pero ito ang nakita ko. Bro, this is so fucking thick. It's fucking thick. 1v3, 1v3. Okay, kailangan ko na talaga gawin to. Isang layer, one stack kang at saka kalahating obsidian. Tas ang tangkad pa, bro. Oh my god. So, tapos na yung big boy na to. Itong makapal na putang inang ito. Sorry. And so, nagmina pa ako ng konting obsidian. And then, nagbalik ako sa paglalagay ng dirt. Sinubukan ko dito na maglagay ng iba pang kind of layer ng dirt. And then, sa huling parte ng day 2, nagsimula na ako magtanim. Look, meron pa ding parte dito na hindi tapos. Isang layer pa lang yan. Now, imagine, 10 layer. Imagine. Day 3. Kaunti lang ang naganap sa araw na ito sapagkat halos sa buong araw na to, naglalagay lang ako ng dirt at nagtatanim. Ngunit sa loob ng araw na ito, sinimulan kong gawin ang maliit na bundok na ito. Bago ako matapos, may nangyari. Day 4. Tinuloy ko ang paggawa sa bundok at tinapos ko ito. Katapos kong gawin yung bundok, sinimulan kong gumawa ng ilog. Naglagay ako ng tubig hanggang umabot sa dulo ng End Island. At napaisip ako na, bakit hindi ako gumawa ng waterfalls? Kaya yun ang ginawa ko. Sinira ko yung land na nasa ibaba at pinalitan ko ng stone. Naglagay ako ng tubig hanggang sa mahulog papuntang void. At dito nagtatapos ang day 4. Sa simula ng video ito ang kalagayan ng End Dimension. Pero katapos ng 4 na araw, ito na ang kalagayan niya. Unti-unting nagkakaroon ng kulay at buhay bawat araw. Paano pa kaya ang kalagayan nito pagkatapos ng mga ilan pang araw? Day 5, alright? Nasaan yung mga dirt ko? Yan akong dirt. Oh no. Ubos na yung dirt ko. Nang malaman ko na ubos na ang aking dirt, nagtungo ako sa overworld and bundok pa ba to? Yeah. Oh! Alright. Meron na tayong 4 na shulker ng dirt. At naglagay ako ng dirt ng paulit. Kumuha ako ng dirt, naglagay ng dirt, nagtanim. Kumuha ng dirt, naglagay ng dirt, nagtanim. Kumuha, naglagay, nagtanim. Kumuha, naglagay, nagtanim. At nagpatuloy ito hanggang matapos ang ika-5 araw. Day 6.
Ganon rin ang mga naganap sa ika-6 na araw, ngunit dito nag-iisip ako kung ano ba ang maaari kong gawin sa parte na ito. At naisipan kong bigyan ang parte na ito ng mga bahay. Pero bago iyon, kakailanganin muna ng lupa, kaya sinimulan ko ang paggawa nito. Ngunit ako ay nagkulang sa mga materyales, kaya naman ang ginawa ko na lang sa araw na ito ay nag-ipon ng mga dirt at stone. Day 7. Sa araw na ito, sinimulan ko ang paggawa sa lupa kung saan nilalagay ko mga bahay. Medyo na-bored ako pagkatapos kong gawin iyon, kaya sinimulan kong gumawa ng maliit na dagat. Hindi ako agad natapos, kaya naman tinuloy ko ito sa day 8. Oh my goodness, hindi ko na alam. Pero as you can see, isang obsidian tower na lang yung natitira. Like sa wakas. And oh my gosh, ang dami kong nagawa sa day na to. Kanina ko lang ginawa tong tubig na to. Kanina ko lang ginawa yan. Naka-extend pa dito yung yung potato farm tuloy. Mag-extend pa tong rice terraces na to. Anyway, yun lang nagawa kong sa araw na to. And I will eat now. I will eat now. Tutuloy ko pa mamaya and yeah. Pagod na ako. Ayoko na. Ayoko na. Day 9. Sa simula ng araw na ito, ang unang ginawa ko ay mag-ayos ng mga maliliit na detalye. Katapos nun ay nagpatuloy ako sa paglalagay ng dirt at tinapos ko ito sa pinakahuling layer. Hanggang sa 2 araw ang lumipas. Sa loob ng day 9 at 10, lahat ng mga ginagawa ko ay walang pagbabago. At yun ay ang paglalagay ng malaking pader. Sa sobrang focus ko sa pagbibuild ng proyekto kong ito, ako ay lubos na napagod at nawalan ng gana bago pa ako matapos sa pader. Isa pang problema ay dahil sa sobrang daming space at sa sakop ng mga recordings ko, nahirapan pa ako ng tuluyan. Dagdag pa rito ang panimula ulit ng klase namin. Ngayon, eto ako. Depressed. Di ko alam kung ano ang gagawin. Sa punto na ito, nakakaranas ako ng existential crisis. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Ano nga ba ang dapat kong bigyan ng pansin? Lama, ituloy ko lang ba ang paglalaro ko ng Minecraft? O huminto muna at isipin ang pag-aaral ko? Amal, isa kang matalinong tao. At alam ko na alam mo na may pagkakaalam ako na ang dapat mong piliin ay kung ano ang alam mong tama. Kung ano ang tama? Oo, kung ano ang tama. Ang iyong responsibilidad. Ang aking responsibilidad? Ang responsibilidad ko ay... Wag na mag-aaral, mag-Minecraft na nga lang ako. May tama ka ata sa utak eh. Ay, sorry na kasi. Dahil sa payo ng aking kaibigan, ako ay huminto muna sa paglalaro ng Minecraft at linagay ko lahat ng aking focus sa pag-aaral. Day 11. It's day 11, guys. Sobrang tagal. So, day 11 na tayo, no, guys. And sobrang tagal bago ako makapag-record ulit. Dahil unang-una sa lahat, naubusan ako ng space, kaya kinailangan ko pang mag-edit tas mag-free up ng space. Secondly, nagsimula na ulit yung klase namin. Well, at least nandun naman si Crush. Wait, hindi ko ka-section si Crush? So, kailangan ko pang mag-build, mag-record, tapos mag-edit habang may klase. Oh, right. Yung ano pala, yung wall dito.
Dito sa side na to, tapos na yung wall dito eh. Pero dito sa side na to, um, yeah, yeah. Malaki pa yung butas. Pero let's start building, no? Ngayong tapos na ang paglalagay ng dirt sa bawat layer ng rice terraces, kinakailangan ko na lang tapusin ang pagtatanim para makumpleto na ito. Kaya yun ang ginawa ko sa day 12. Kailangan ko pang i-ano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. But yeah, tapos na. Well, for the most part. Alright. Time for the details. Kailangan na natin ang gumawa ng bahay. So, maghanap muna tayo ng spruce biome. Nang makahanap ako ng spruce biome, kumuha ako ng mga wood at ng mga saplings sapagkat gagamitin ko ito panggawa ng mga bahay. Pagkatapos, bumalik ako sa base. At bago ako nagtungo sa end, ako ay naubusan ng pagkain kaya... Alright. And then, sinimulan ko na ang paggawa ng mga bahay kaya enjoyin nyo ang montage na ito sa loob ng day 13 hanggang day 15. What in the fuck is this? Pagkatapos kong mag-build ng mga bahay, nagsimula akong magdala ng mga hayop para dumagdag ang kabuhayan dito at wala namang masamang bagay na nangyari. Day 16, nag-build pa ako ng konti sa bandang gitna ng end. At gumawa ako ng staircase sa gitna ng rice terraces. Oh, and dinala ko itong mga turtle eggs. At sa bandang huli ng araw na ito, gumawa ako ng bridge sa ilog. Hey, yo! We're gonna need some foxes, bruh. Foxes. Nag-hatch na ba tong turtle eggs ko? Sa araw na ito, naghanap ako ng mga foxes because why not? At mahanap natin ang mga foxes sa spruce biome at directly above sa stronghold ay spruce biome. Let's go! At doon sa spruce biome, meron ding village. Oh, and pumpkins, yes. Fox, 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 fox. Thank you. Do you have any more friends? Do you live alone? Oh my goodness, I'm so sad. I'm so sorry. Foxes. Come here. There we go. And then we get berries. Where the fuck did they go? No. Ayun. Come back here, please. At eventually, nahuli ko na din silang dalawa. Come on. They are so cute. Oh my god. Don't fall in the lava. Please. What? Okay. Oh wait. I can... Ah. What? What the fuck? How does that make any sense? What the fuck? I'm so sorry. I am so sorry, bro.
I'm sorry. I'm so sorry. Andito na naman ako. Depressed. Ilan pa ba? Ilan pa ba ang masasaktan ko para maabot ko ang pangarap ko? Ilan pa ang magdudusa dahil sa sarili kong palad? Ayoko na. Ayoko nang makasakit pa ng iba. Ayoko na. Ayoko na. Muntikan ko pang makalimutan kung bakit ko nga ba ito ginagawa. Kailangan ko tong gawin. Kailangan ko tong tapusin. Kahit masakit man ito. Para sa'yo. Foxes? No, that's pussy. So naghanap pa ako ng isang fox normally, like a normal person. Yeah, go for it. Yeah. There we go. Go, 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 go. Yeah. Good job. Good job. Ang cute nila. Ang cute nila. Sige. Oh no. Huh. Shut the fuck up. At dinala ko sila sa kanilang panibagong tahanan. Day 18. Sa araw na ito, marami akong ginawa. Una, nag-build pa ako ng konti at naglagay ako ng mga maliliit na detalye. At dito, masyado akong na-excited sa pagbibuild ko. Ang ganda. Ang galing. Diba? Diba? Ang galing. Diba? Ang ganda. Napakagaling ko talaga. Diba? Oh shit! Andito na naman ako. Depressed. So dito nagdala ako ng villager sa end at kailangan ko pa yan ng isa para makapagparami sila. Get in the boat. Get in the boat. Kamusta ang pamumuhay mo, ginoong villager? Masaya ba ang pamumuhay? May asawa ka na ba? Meron ka na bang binibining minamahal? Anong ginagawa ko sa buhay ko? Kinakausap ko yung NPC. Oh. Kamusta ka na, ginoong villager? May napapang-asawa ka na ba? May binibini ka na bang minamahal? May anak ka na ba, ginoong villager? Nais ko lang malaman ang iyong mga sikreto. I'm so sorry. Ang daming namamatay. Kaya nyo yan. Hey, what's up my bro? Tapos kong magdala ng mga villagers sa end, ako ay naglakbay at naghanap ng mga coral reefs ng A few minutes later. sa wakas. Putik na yan. Ilang oras ako naghahanap. Sa loob ng 18 araw na ito, maraming beses akong muntikang sumuko. Sa lahat ng paghihirap na naranasan ko, sa lahat ng pagsubok na kinaharapan ko, mga karanasan na sumaksak sa puso ko. Pero isang bagay na natutunan ko ay kahit gaano mang kahirap o gaano mang kasakit ang nararanasan ko, kailangan ko pa ring magpatuloy sa buhay. Na wag lang ako basta-basta susuko dahil ang aking paghihirap, ang aking pagsisikap ay balang araw magbubunga ng bagay na labis ng ganda. Maraming salamat sa inyong panonood ng videong ito. Inabot ako ng sobrang tagal para matapos ko lang ito. Now, obviously, hindi lahat ng recordings ko, extra content, or behind the scenes ay nasali dito sa video. Dahil sa sobrang haba na ng video, hindi ko na sinali yon. Pero kung interesado kayo doon at gusto nyong makita mga extra content, then ilike nyo lang yung video, mag-subscribe at mag-comment na din para malaman ko na gusto nyo ng extra content / behind the scenes video.
Inuulit ko, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.